Kalihim Gu, talaga namang maganda at mahusay. Walang duda na matagal na siyang kasama ni Jishen. Nasa tabi niya ng 8 taon. Kung hindi lang swerte si Jishen, lahat ng bagay, si Kalihim Gu ang nag-aasikaso. Pati mga pang-aabala na tawag, hindi makontak. Pagkatapos ng 3 araw, ito na ang aming 8 taong kasunduan ni Shen Mochuan. Nang 8 taon. 8 taon na ang nakakaraan, tinanggap ko ang kanyang pagtatapat. Pero dahil kay Ama Shen S.A., hiniling niya sa kanya na mag-focus sa kanyang karera sa loob ng 8 taon. Bawal mag-usap tungkol sa pag-ibig. Kaya, kami na lang, ang nagsimula ng isang lihim na relasyon. At sa araw na yon, ako ay kusang loob, na pumirma ng isang kontrata na may bisa ng 8 taon. Inaalagaan ko siya sa pang-araw-araw na buhay. Tinutulungan ko siya sa trabaho. Inaasam ko ang araw na makakasama ko siya ng bukas at matapat. Hello, Gino Shen, ang inyong in-order noong nakaraan, pang-engagement na alahas. Dumating na sa tindahan, inaasikaso namin kayo. Para sa inyong lugar ng proposal, inaanyayahan kayong dumaan kasama ang inyong kasintahan. Alahas. Ito ang isang alahas na maaari lamang ipagawa ng isang beses sa buong buhay. Singsing na singsing para sa kasal. Shen Mochuan. Sa wakas, hihingi ka na rin ba ng kamay ko? Tindahan. Malamig. Pangako kong mamahalin kita habang buhay, at gagawin ang lahat para sa iyo. Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Lingling. Siya si Lingling. Sino ako? Sabi ko, Shen Xiao. Ito ang tunay na Bai Yu Guang. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, bumalik na siya. Yung kapalit sa bahay, yung ginagampanang kanari. Kailan mo balak pakawalan? Yung batang babae, mahal ako ng sobra. Hindi niya ako kayang iwan. Tungkol dito, maghintay-hintay muna tayo. Yuling, 8 ng taon. Kailan ka babalik? Alam ko, gusto mo yung batang taga-Shen pamilya. Pero, hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng mag-aksaya. Ang pamilya Su ang pinakamayaman. Yung anak nila, mabait at gwapo. Perpekto naman siya sa lahat ng bagay. Iisipin mo pa ba ito? Nanay, pumapayag na po ako sa pakikipag-isang dibdib sa pamilya Su. Iisipin mo pa ba ito? Nanay, pumapayag na po ako sa pakikipag-isang dibdib sa pamilya Su. Kailan ka uuwi? May sasabihin ako sa iyo. Lingling, mahal na mahal kita. Magkasama tayo habang buhay. Sige ba? Bakit ka nagtatago? Nagtatago ka? Tinanong kita kung bakit ka nagtatago. Bitawan mo ako, Shen Mochuan. Bitawan mo ako. Mochuan. Hindi ba't napagkasunduan? Nahihintayin mo akong matapos ang pagsusukat ng wedding dress at sabay tayong uwi. Anong nangyari sa mukha mo? Wala ito. May ibang tao. Magtimpi ka nga. Pasensya na po. Sanay na akong ganito. Hindi kita natakot, ano? Ikaw pala yung kasama ni Mochuan na sekretarya sa loob ng 8 taon, di ba? Genji Guyuleng. Pakilala ko sa iyo. Ito ang palagi kong binabanggit sa iyo. Ang aking sekretarya. Kamusta? Ako si Wenleng. Ang kasintahan ni Mochuan. Salamat sa pag-aalaga mo kay Mochuan. Sa loob ng maraming taon, tingnan mo, gabi na rin. Umuwi ka na.
Mokshuan, ako na ang bahala sa kanya mula ngayon. Teka lang. Shen Mokshuan, mayroon akong naisabihin sa'yo. Anong nangyari? Bukas na lang pag-usapan. Hindi na kailangang maghintay ng bukas. Ngayon, bumalik na ang iyong fiance. Gusto ko sanang itanong. Tungkol sa atin, ano na ang ating relasyon ngayon? Anong nangyari sa'yo ngayon? Nagsusungit ka na naman. Yang mga tanong mo na naman. Mga tanong na walang katuturan. Siyempre, ako at ikaw. Ans you. Sekretarya ka lang naman ni Muchuan. Anong klaseng relasyon ba ang meron tayo? At saka, pareho tayo ng itsura. Siguro kaya pinili ka ni Muchuan na manatili sa tabi niya. Dahil siguro, mas pamilyar at komportable siya. Muchuan, tama ba? Ganoon ba? Nga. Nung una, nang makita kita nakakagraduate mo lang, naawa ako sa'yo. Kaya pinili kitang manatili sa tabi ko, at pinatira kita dito, dahil lang sa kaginhawaan, para matulungan mo ako sa mga maliliit na gawain. Masaya ka na ba? Dito pala nakatira siguro, sekretarya. Mukhang sobrang pamilyar ka sa ayos ng lugar na ito, di ba? Kaya naman, pakisuyong, dalhin mo na ang bagahe ko sa kwarto ni Mokshuan. Basta, ako at si Mokshuan, ikakasal na kami agad. Dapat na rin tayong magsama sa iisang bahay. Patawad po. Sekretarya lang po ako, hindi po ako inyong katulong. Ikaw na lang po ang magbuhat ng inyong mga gamit. Teka lang po. Ann, sino ang nagpayag na mag-impake ka? Saan ka pupunta? Shenzong, ang iyong fiance, maglalagi na dito. Ano pang ginagawa ko dito? Hindi ko papayagan. Huwag itong galawin. Muchuan, Miss Gu, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Muchuan, sakit ng kamay ko. Yuling, ano bang galit mo? Pwede mo lang ibunton sa akin. Bakit mo isinasama si Wenleng? Linisin mo itong mga kalat. Siya ang unang gumalaw sa mga gamit ko. Kung may pipiliin, siya na lang. Song, Phew, tumigil ka. Guyuling, tandaan mo. Nag-sign tayo ng 8 taong kontrata. Bago mag-expire ang kontrata, ikaw pa rin ang sekretarya ko. Kailangan mong sumunod sa mga utos ko. Ngayon, agad kang magluhod. Linisin mo ang sahig. Walang aking pahintulot. Huwag kang tumayo. Ang mga daliri ay konektado sa puso. Shen Mochuan, nanunumpa ako. Ito na ang huli kong pagkakataon na masaktan para sa'yo. 8 taon na ito. Parang bulag na lang ako. Pag natapos ang kontrata, huwag na tayong magkita muli. Sekretarya Gu, nandyan ka pa pala. Nagdasal ka buong gabi. Naman, si Sekretary Gu ay talagang ang aking sekretarya. Ano man ang sabihin ko, dapat niyang sundin. Kumusta, Secretary Gu? Naiintindihan mo na ba ang pagkakamali mo? Sinabi ni General Manager Shen na mali ako. Kung ganoon, mali na ako. Ang tuhod mo ay hindi matibay, ngunit ang bibig mo ay napakamatigas. Sige, sumulat ka ng isang sulat ng pagsisisi. Pag-usapan mo ng mabuti kung saan ka nagkamali. Ibigay mo sa akin bago magtanghalian. Sekretarya Gu, akala mo ba't dahil lumuhod ka ng isang buong gabi, magiging malambot ang puso ni Muchuan? Huwag kang magbilang ng wala sa lugar. Yung kahapon na music box, ako ang sinadyang nagbasag niyan. Kahit pa iyon ang unang regalo ni Muchuan sa iyo, na ibigay sa iyo. Pero sa puso niya, ako, ang pinakamahalaga. King Ning, naghiwalay ang mga magulang ko. Ano ang gagawin ko? Bata,
Kaibigan ka ba ni King Ning? Bakit ka umiiyak? Ikwento mo sa kuya mo. Fortuna. Huwag kang umalis. May ipapakita akong nakakatuwa sa iyo. Halika. O siya, huwag ka nang umiyak. Sa susunod, ano man ang gawin nila sa iyo, ikaw, Wild na kuya, ang magtutulong sa iyo habang buhay. Ito ang patunay ng music box na ito. Sinabi ni Muchuan sa King. Kawawa ka lang sa kanya. Itinuturing ka lang niyang kapatid. Kung marunong kang umintindi, pagkatapos ng kontrata, umalis ka agad. Umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik kailanman. Huwag mo nang guluhin pa kami ni Muchuan. Kung ganoon, ang pangako ko kay Shen Mokchuan ay hindi ko na kailangan. Ayoko na. Anim. Tapos na ang pagsusuri. Dahil nasaktan ang tuhod mo, hindi ka na kailangan pumasok sa trabaho sa mga araw na ito. Magpahinga ka na lang sa bahay. Bahay. Anong bahay ang tinutukoy mo? Bahay niyo ni Ams Wen. Babalik pa ako. Baka hindi ito ang cook. Guyuling, ano bang nangyayari sa'yo? Ako at si Wenmeng, nagpakasal lang kami. Hindi naman ito maapektuhan ang posisyon mo. Ano ba talaga ang pinapalakas mong issue? Kasal lang naman. Mukhang maluwag si Ishen. Sobra akong nagpapasensya sa iyo. Pinapabayaan na kita, hanggang sa wala ng kontrol. Sige. Kung ayaw mong magpahinga, bukas, pumasok ka pa rin. At saka, huwag mo akong lapitan. Hanggang hindi mo pa sigurado. Lumabas ka. Hoy, Yuling. Bukas, maghahanda tayo ng handaan sa lumang bahay. Para sa pamilya, kailangan nandyan ka ha. Matagal ko nang sinabi sa mga magulang ko. Sinabi ko na ikaw ang pinakamagandang kaibigan ko. Matagal na nilang gustong makilala ka. Sige. Bukas ng gabi. Sa harap ng lahat ng tao. Hayaan nating matapos lahat. Ginoo Su, bakit ka nagmamadali? Sumakay ka pa ng eroplano patungong lungsod Di para hanapin si Genji Gu. Hindi ba sinabi ni Yan Yu na pumayag na siya sa kasunduan? At dahil sa posisyon ng pamilya Shen, ang pagpunta mo sa kanilang hapunan. Ito, ang labis na ito, sobrang hindi makatarungan. Si Yuling at si Shen Muchuan, magkasama ng 8 taon. Pero si Shen Muchuan, mag-aasawa ng iba. Buks ng gabi, ang pagtitipon ng pamilya Shen, ay magiging opisyal na anunsyo ng kasal. Nababahala ako, pumayag siya sa arranged marriage, dahil sa galit lang. At mas natatakot, na hindi niya kakayanin. Mama at Papa. At ito naman, ang aking pinakamalapit na kaibigan. Dinala ko siya para makilala ninyo. Palagi kong naririnig mula sa aking anak na babae, na may matalino at mabait siyang kaibigan. Ngayon ko lang nakita, talaga namang maganda, at mukhang mabait pa. Tita, napakabait mo po. Teka nga, narinig ko kay King Ning, napakaabala mo sa trabaho, wala kang panahon para magkaroon ng boyfriend. Ang handaan sa bahay ng tita ngayon, marami ngang magagaling at mababait na mga binata. Gusto mo bang ipakilala kita ng tita? Wala siyang kailangan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Inimbitahan ako ni King Ning. Magkaibigan kami. Ayokong sirain ang kaligayahan niya. Hindi marunong mag-isip si King Ning. Bakit pati ikaw sumasama? Maghahanap ako ng dahilan. Unahin mo na ang pag-alis. Bakit? Natatakot akong malaman ng mga magulang mo ang 8 taon nating relasyon na itinatago. Maaaring makaapekto ito sa'yo. At kay Wenling, sinabi ko na nga, ako at si Wenling ay nagkasundo lang sa kasal. Lahat ay para sa pamilya Shen. Lingling, dati hindi ba ikaw ang lagi pinakamatalino? Huwag mo akong tawaging Lingling. Pag narinig ko ang pangalang yan, sumusuka ako. Ako, Mokshuan. Anong nangyari, Mokshuan? Anong nangyari? Ang singsing na ipinagtapat mo sa akin ay nawala na. Ito ay ang iyong buhay. Isa lang ang pwedeng ipagawa.
Huwag kang magmadali. Isipin mo muna ng mabuti. Saan ka ba galing kanina? Ako. Bago ako pumunta sa banyo kanina, naroon pa naman. Banyo. Binibining, alam kong matagal ka nang nasa tabi ni Ama Muchuan. Nagsilbi. Kaya naman hindi maiiwasan na magkaroon ka ng pagmamayari sa iyong superior. Pero, ang singsing na ito ay napakahalaga sa akin. Talaga. Kung kinuha mo na, pakiusap na, may babalik mo ba sa akin? Shen Muchuan, dahil sa 8 taon ng relasyon natin, akala ko maghihiwalay tayo ng maayos. Ngunit ngayon, mukhang hindi na yata posible. Kung tatanungin mo ako, itong mga sekretaryang babae, wala ni isa sa kanila na mabuti. Sinasadya nilang magbihis, para magmukhang tulad ni Miss Wen. Ang manok na bundok ay manok na bundok pa rin. Akala nila makakakuha sila ng mga murang paraan, kaya agad siyang magiging isang phoenix. Oo nga, umaasta pa siyang matapang. Ninakaw pa ang singsing sa kasal. Ang babaeng walang hiya. Dapat lang na umali siya sa lungsod eh. Huwag kang magbibitiw ng masasakit na salita. Ilabas mo ang kanyang wedding ring. Hindi ko pa nakita, at hindi ko naman kailangan. Guyuling, palagi kang nagkakamali. Hindi ba't dahil hindi mo matanggap si Lengleng, pero hindi ko inaasahan. Wala ka bang limitasyon sa ginagawa mo? Pati singsing pang pakasal ninakaw mo pa? Sabi ko nga, hindi ko kinuha. Nagdadahilan ka pa. Sige, isang huling pagkakataon ko na to sa'yo. Kung hindi mo ilabas, ipapasok ko na ang mga pulis para mag-body search sa'yo. Ano ang balak mong gawin? Kung hindi mo ibabalik ang singsing ngayon, huwag mong asahang makakalabas ka sa pamilya Shen. Sinabi ko rin, wala akong kinuha. Tandaan mo, may kontrata tayo. Inuutusan kita. Kunin mo na. Wala akong kinuha. Kung kaya mo, halughugin mo ako. May natitira pang 8 taon sa ating kasunduan. Kuya, may mali ba? Sa pagitan natin, kilala ko si Yuling. Matagal na panahon na. Hindi siya ganoong klaseng tao. Wala kang karapatang magsalita. Hindi siya basta naninira ng iba. Si Wenling ay laging mabait. Hindi siya basta mag-aakusa ng walang dahilan. Kung wala siyang ginawang masama, bakit siya akusahan ng walang dahilan? Para sa kanya. Ngayon, ako mismo ang magbibigay sa iyo. Matinding leksyon. Malapit na ang 8 taong kasunduan. Tapos na ang kontrata. Shen Muchuan. Tuluyan na tayong tapos. Ano? Sabi ko, matatapos na ang kontrata. Wala akong balak, maging malapit sa'yo. Tumigil ka, linawin mo muna. Ngayon, tungkol sa singsing. Huwag mong ilihis ang usapan, pwede ba? Sinabi ko na hindi ko kinuha. Dapat may titi kayo sa bahay, di ba? Mag-isa na lang kayong mag-check. Kung nahanap nyo, ipatawag nyo ang pulis para hulihin ako. Kung hindi nyo nahanap, huwag nyo akong istorbohin. Ang mga GCs, ako na ang mag-check. Pero ang singsing ay kakaiba. Sino ang nakakaalam? Pagkalabas mo ng pintong ito, ano ang gagawin mo? Ikaw. Masyado akong pabaya. Nakalimutan kong ilagay ito sa bag ko. Nang hindi naguhugas ng kamay. Pasensya na, Ginoo Gu. Ako ang nagkamali ng pagkakaintindi sa'yo. Huwag mong iisipin yon. Wala pong anuman. At saka, huwag mo na akong tawaging Ginoo Gu. Nasabi ko na kanina. Wala kaming anumang relasyon. Bundok, nagsorry na si Wenleng. Bakit mo pa? Kinukutya at inaapi pa siya. Ako ba ang nang-aapi? Ano bang ginagawa mo kanina? Nagpapatayan at nagsusunog ka ba? Ikaw. Alam ko, nag-aalala ka na baka pakasalan ko si Wenleng, at pagkatapos ay kalimutan kita. Ganito, magrehistro tayo ng bagong kontrata. Kung gusto mong magtagal ka. Ganito, ayos na ba? Mag-ayos tayo ng bagong kontrata. Pwede mong punan kung gaano katagal. Pwede na ba ito? Shen Muchuan, anong karapatan mong isipin? Napipirma ko ulit ng kontrata sa'yo. Sa loob ng 8 taon, inialay ko ang lahat para sa'yo. Ibinuhos ko ang buong kabataan ko para sa'yo. Tiniis ko ang aking mga pangarap. Ano man ang sinabi mo, yun ang ginawa ko. Ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Ano pa ba ang hindi mo nasisiyahan? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Yuling, may problema ba kayo ng kuya ko? Baka may hindi pagkakaintindihan kayo. Siya ba ang nananakit sa'yo? Kung nananakit siya sa'yo, sabihin mo sa akin, aawayin ko siya para sa'yo. Wala lang. Napagod lang ako sa trabaho. Gusto ko lang magpahinga. Kung pagod ka na sa trabaho, pwede kang magsagawa ng may bayad na bakasyon. Maaari mong ibigay ang trabaho sa ibang tao. Kalihim diyang, dalhin mo ulit ang kontrata. Sinabi ko na hindi ako pipirma.
Gu Yuling, binigyan kita ng galang. Huwag mong samantalahin. Mo Chuan, kung ganoon, gubi na. Kung ayaw na ni Jens, Gu na mag-renew ng kontrata. Huwag mo na siyang pilitin. Pag umalis siya sa Shen Corporation, makakahanap pa siya ng magandang trabaho. Teka lang, tumahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito? Mo Chuan, anong ginagawa mo? Si Guyu LLG ay isa lang namang sekretarya. Kung hindi pipirma, di huwag. Bakit ka galit kay Wenleng? Saka, hindi ba tama ang sinabi niya? Pasensya na, Mo Chuan. Ako, iniisip ko lang ang kalagayan ni Amsu. Hindi ako nakialam sa inyong dalawa. Guyuling, akala mo ba mahalaga ka? Pag iniwan mo ang Shen Corporation, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Hindi mo kahit makuha ang isa sa 10 bahagi ng kasalukuyang sweldo mo. Hindi mo kaya kunin. Kailangan ko. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol kay Emsgu, na hindi pangkaraniwan ang kakayahan, at ang kahalagahan niya sa kumpanya, ay hindi matatawaran, halos kasing halaga na ng isang vice-presidente. Ako nga pala si Su, at matagal ko na siyang hinahangaan. Maaari ko bang itanong, sino ka ba? Kung gusto po ni Emsgu, nais ko po kayong imbitahan, na sumama sa Sushi Group, at maging pangunahing katulong ko. Sushi Group. Siya ay tauhan ng Sushai. Swert. Sushai. Pero siya ang pinakamayamang tao sa SCT. Talagang pumunta pa siya rito. Para kay Guyueling, siya si Su Xujin, ang panganay na anak ng pamilyang Su. Isang henyo sa negosyo na nangasiwa na ng kumpanya sa edad na 15. Isang henyo. Siya pala si Su Xujin. Ang gwapo niya. Su Xujin. Bakit ang pamilyar ng pangalan niya? Parang narinig ko na ang pangalan niya. Narinig ko na ngayong araw. Ipapahayag daw ni Emma Shen ang balita ng kanyang kasal. Kaya naman pumunta ako rito para bumati. Ang swerte naman. Nakasalubong kita, binibining Gyu. Ginoo Su, masyado niyo na po kaming pinapurihan. Kung alam lang po namin na darating kayo, mas maghahanda pa. Kami. Mabuhay po kayo. Huwag na kayong magpakumbaba, kung kaya ng kumpanyang Shen na ibigay. Si Jigu sa akin. Hindi naman masasayang ang pagpunta ko. Siya. Ang kontrata ni Igu sa kumpanyang Shen ay mag-expire na. Maaari po tayong makipagkontrata anumang oras. Pasensya na po, Ginang Su. Pumayag na po si Binibining Gu na makipag-renew ng kontrata sa kumpanyang Shen. Parang wala po kayong mapapala sa pagpunta ninyo rito. Mo Chuan, ano ba ang pinagsasasabi mo? Kung gayon, pagtatapos ng kontrata, ang penalty fee, ako na ang magbabayad. Tunay ngang isa siyang pinakamayamang tao. Ang yaman ng pananalita niya. Ang babaeng ito, si Gyuling, ano ba ang meron sa kanya? Para kay Suxujin, nagbayad ng ganito karaming pera para sa kanya. Ito lang. Ito. Posible pong nagkamali si Emma Su, Ants Yu. Isang ordinaryong assistant lang, hindi kaya ang posisyon ng chief assistant. Lalo pat mayroong babayaran pa. Ang halaga ng penalty ay napakalaki, hindi sulit. Ginto. Ginto. Kuya, ano ba ang pinagsasasabi mo? Si Welling, hindi siya basta-basta lang. Manahimik ka. Totoo nga hindi ako karapat-dapat. Pero hindi rin naman ako pumayag na makipagkontrata ulit sa iyo. Dahil kung ganyan, ang tingin ni Emma Shen sa akin, mas mabuti pang samantalahin ko na ang pagkakataong ito, at humanap na lang ng iba. Tumigil ka na nga. Teka lang. Lumapit ka, Muchuan. Sige na. Kung si Guyuling ay nagustuhan ni Suxujin, swerte niya. Marahil pwede nating gamitin ang pagkakataong ito, isang pabor kay Su. Tay. Si Guyuling ang sekretarya ko. Bakit siya ang magsasabi? Kung gusto niyang umalis, umalis siya. Hindi ako pumapayag. Nababaliw ka na ba? Isang sekretarya lang naman siya. Kung magkakaroon lang ako ng koneksyon sa kumpanya ni Su, wala nang hahanapin pa ako. Ano man ang hanapin mo sa hinaharap, makukuha mo. Sige na. Salamat po sa inyong pagkilala, Ginang Su. Pero ngayon, totoo ngang ayaw ko na magtrabaho pa sa kahit sino. Ano ba ang gusto niyang gawin? Pati ang alok ng kumpanyang Su ay tinanggihan niya. Nga, baka naman sa tingin niya, kulang ang sahod. Ang yabang naman ng babaeng ito, may ambisyon ka na, tiyak na. Kung gayon, huwag ka nang magtrabaho. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking mga shares sa kumpanya. Inaanyayahan kita na maging bilang kasosyo. Sasali sa Su. Ganoon ba ang ayos? Kalahati ng mga shares. Iyon ay daan-daang bilyon. Sino ba talaga itong Guyuling na ito? Pati si Suxujin ay bibigyan ko siya ng kalahati ng mga shares. Iyon ay ang babaeng ito, si Guyuling, ay tahimik lang, na hindi nagsasalita. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Ngunit napilit niya si Suxujin na gumawa ng ganito.
Kaya naman pala, noong sinisinda ko siya noon, nang umalis siya sa Mochuan, wala man lang siyang reaksyon. Ang tapang naman ni Emma Su. Pero gusto mo ba talagang gumastos ng malaki? Para lang kumuha ng isang babaeng masamang asal. Sa Sushay. Maligam ma'am. Ano nang pinagsasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi ka naniniwala, puntahan mo ang kumpanya at tanungin mo sila. Sino ba ang hindi nakakaalam? Siya, si Guyuling, ay may masamang intensyon. Ang ibig mong sabihin ay si Guyuling, kasama si Namuchuan. Ito. Ganito ba? Kaya naman pala ayaw. Pabitawan ni Eng Shen. Hindi gaya ng iniisip niyo. Lumapit ka. Anong gagawin mo? Gusto mo ba akong patayin? Sinubukan ni Guyuling sa lahat ng paraan. Naakitin si Muchuan sa loob ng 8 taon. Hanggang sa matapos ang kontrata, hindi niya pa rin ito nagawa, kaya siya nagalit at nahiya. Hindi na siya nag-renew ng kontrata. Ayaw siyang palayasin ni Muchuan. Para rin ito kay Emma Su. Magandang araw po. Ako. Nagalit dahil sa kahihiyan. Tama. Kahit hindi ko alam, ang ginamit mong paraan para lokohin si Eng Su. Pero, hindi kita hahayaang manalo. Maglakas loob kang saktan ako. Ano pa ba ang hindi ko kayang gawin? Ibinintang mo na sa akin ang lahat. Dapat ko pa bang tiisin ka? Guyuling, kahit ano pa man. Si Wenling ang mapapangasawa ko. Kahit na may sinabi siyang mga masasakit na salita. Pero hindi mo dapat gawin yon. Ang sumuway sa nakakaangat sa'yo. Ang mapapangasawa ng dating boss ko ay umasta na parang nakaupo sa ulo ko at nag-iiwan ng tae. Guyuling, kahit na ang totoo ang sinabi ko. Pero hindi mo naman kailangang manakit. Ang dami kayang nakakakita. And, Su, totoo po ang lahat ng sinabi ko kanina. Okay na. 1, kung wala namang problema. 2, kung gayon ay upahan ko si Jigu bilang sekretarya. Wala na ako. Dapat ipag-alala. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Pangulong Su, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Si Guyuling, siya. Binibining Wen. Anong desisyon ang gagawin ko? Hindi mo karapatang pagdudahan. Sa madaling salita, narito lang ako ngayon, para kay Sekretarya Gu. Kayo naman iba. Wala sa isip ko. Hindi ko inisip. Bakit mo nga ba ito ginawa? Thanks you. Sa ngalan ng Su Group, opisyal kitang inaanyayahan na sumali, anuman ang gusto mong kondisyon. Guyuling, mag-isip ka nga ng maayos, napakagandang oportunidad. Bakit ikaw pa ang napili? Paano kung niloloko ka lang niya? Ako, si Suk Sujin. Hindi naman ganun kabobo. Niloko ang isang batang babae, sa antas na magtatrabaho para sa akin. Jin, Shy, Guyuling, babalaan kita, kung mangahas kang pumirma. Guyuling. Swert, umalis na tayo. Bibi. Anong nangyari? Ano ang nangyari sa iyong tuhod? Nasaktan ng ganito? Nakaluhod sa mga bubog. Huwag na. Mag-iiwan ng peklat ang sugat kung hindi gagamutin. Kaya ko na pong alagaan ang sarili kong sugat, Sir Su. Kaya ko na. Talagang hindi na po kailangan. Basta't ikakasal din naman tayo. Huwag ka nang magpakumbaba. Ikaw, ikakasal sa kumpanya. Ang pamilya Su ang pinakamayaman. Ang anak nilang lalaki ay may magandang ugali at itsura. Napakaganda ng lahat sa kanya. Gusto mo bang pag-isipan mo pa? Nanay, pumayag na ako sa pag-aasawa sa pamilya Su. Ikaw ang gusto ko, pakakasalan. Unang pagkikita, ang aking mapapangasawa. Salamat. 2, dapat lang. Sulat. Kaya naman pala, kanina ka pa pala sa pamilya Shen. Kaya pala tinulungan mo ako. Kaya naman pala. Yung kontrata, pwede mo nang bawiin. Ayokong mag-abuso sa'yo. Hindi naman lahat. Matagal ko nang narinig na ikaw ay may pambihirang kakayahan. Kung hindi dahil sa kakayahan ni Shen Mochuan, ang pamilya Shen ay hindi magkakaroon ng tagumpay ngayon. Kaya,
Ang kontrata ay nananatiling may bisa. Ibibigay ko kay Shen Mochuan. 8 taon akong naging sekretarya. Talagang sawang-sawa na ako sa ganito. Walang araw at gabi, na pagiging alila. Ayoko na talaga, ng ganito. At tama si Wenleng. Totoo nga, niligawan ko si Shen Mochuan ng 8 taon. Naging, tagutagong kasintahan kami sa loob ng 8 taon. Kung mayroon kang pagtutol, ang ating kasunduan sa kasal, ay maaari nating kanselahin anumang oras. Wala akong pakialam sa mga iyan. Talagang hinahangaan kita. Nire-respeto ko rin ang iyong mga iniisip. Kung magbabago ka ng isip, Ginang Su, lagi kang malugod na tinatanggap. Ginang Su, Binibining Yu, nandito na tayo. Magandang gabi. Noong panahong hindi pa kasal. Hay naku, Guyuling. Nangahas kang i-block ako. Kuya. Qingning, bilisan mo at tawagan si Guyuling. May napakahalagang sasabihin ako. Tumawag ako sa telepono. Kausapin mo siya. Kuya. Noong nakaraan sa lumang bahay, hininaan mo siya sa harap ng maraming tao. Inaalipusta mo siya. Paano pa kaya? Makikipag-usap pa siya sa iyo. Hindi ba kasalanan mo yun? Sino ba ang nagsabi sa'yong isama siya? Kung hindi dahil sa'yo, maayos pa kami ngayon. Bilisan mo at sabihin mo sa akin, nasaan siya ngayon? Huwag mo nang pakialaman. Tapos ang nanay ni Yuling, may nakahanap na siyang mapapangasawa. Magandang pag-aasawa. Ngayon, iniisip ko, naghahanda na sila para sa pagpapakasal. Ano ang sinasabi mo? Pag-aasawa. Kanino ka mag-aasawa? Paano ko naman malalaman yun? Pero narinig ko na may magandang angkan siya. Wapo rin siya. Mabait din daw ang ugali niya. Paano niya nagawa yun? Paano niya nagawang iwanan ako? At magpakasal sa ibang lalaki? Kuya, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ba si Yuling eh? Si Yuling, hindi lang ba siya ang sekretarya mo? Sekretarya mo lang ba siya? Paano naman siya mag-aasawa? Kailangan pa ba ng pahintulot mo? Hindi lang siya ang sekretarya ko. 8 taon na kaming magkasama. 8 taon na, eksakto. Imposible siyang makawala sa akin. Impossible. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko papayagan iyon, na maikasal siya sa ibang lalaki. Susundan ko siya at ibabalik ko siya. Hindi ka pwedeng pumunta. Nakapropose ka na kay Ed Wenleng. Bakit mo pa rin hinahawakan si Yuling? Ano ba? Gusto mo bang pagbalik niya ay mahiya siya sa lahat? Hindi ganoon. Nakikinig ka sa akin, kapatid. Mahal na mahal niya ako. Lagi siyang masunurin. Nag-aalala lang siya sa akin. Ganoon siya. Gusto mo ba akong paghintayin? Kaya mo lang sinabi na ikakasal ka na. Iba? Hindi. Ganito ba yun? Hindi. Ganyan talaga yun. Bawal pumunta. Mokshuan. Ito ang iyong piniling damit pangkasal para sa akin. Maganda ba ang itsura ko rito? Gusto mo ba ang itsura ko? Naging ayon ka ba sa gusto mo? Dahil lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana nagulo ang mga bagay na sagrado. Kung hindi dahil sa iyo, nung nasa lumang bahay tayo, at sinisi mo siya na kinuha niya ang singsing, hindi siya alis. Mochuan, nasasaktan mo ako. Bitawan mo ako. Isa lang naman siyang sekretarya. Umalis na lang siya, edi okay na. Bitawan mo na. Hindi lang siya isang sekretarya. 8 taon na kaming magkasama. At maayos naman ang lahat. Nangako akong aalagaan ko siya, habang buhay. Shen Mochuan. Ako ang iyong tunay na mapapangasawa. Siya lang naman ang pamalit mo habang wala ako sa bansa. Ang kapalit mo lang siya. Sinigawan mo pa ako dahil sa kanya? Hindi siya pamalit. At saka, ang pangit ng suot mo. Napakamahal pa naman. Grabe ang halaga. Talagang hindi siya mapapantayan. Shen Mochuan. Saan ka pupunta? Kailan ka babalik? Hindi ka talaga magpapakasal? Hindi ko pa naiisip yan ngayon. At saka, noong nakaraang mga araw, ang mga nangyari sa pamilya Shen. Kung ipahayag natin ngayon, tiyak na may mga chismis na lilitaw. Antayin na lang natin. Sige.
Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Voicemail. Sasagutin ko lang tong tawag. Hello, Lingling. Pasensya na. Ngayon ko lang nalaman. Napakasama pala ng kuya ko. Pinag-usapan ka niya ng 8 taon na lihim na pag-ibigan na ikukulong mo ang sama ng loob mo at hindi mo masabi. Hindi kita masisisi. Kasalanan ko ito lahat dahil noon. Masyado akong naging tanga sa pag-ibig. Basta si Shen Mochuan ngayon, ang kanyang iniibig na babae, ay bumalik na rin. Ako, bilang panghalili, dapat na rin akong umalis. Lingling. Hindi ito kasalanan mo. Kasalanan lang ng walang kwentang kuya ko. Tama lang na iniwan mo siya. Pero hindi ko alam kanina na sinabi ko sa kanya ang balita ng kasal mo. Sobrang galit na siya ngayon at pupunta siya para hanapin ka. Guyuling. Anong ginagawa mo rito? Kanino ka ba magpapakasal? Hindi ako papayag. Shen Mochuan, hindi ko pa ba nasasabi sa iyo ng maayos? Wala akong kinalaman sa iyo. Kanino man ako magpakasal, hindi ko kailangan ang pahintulot mo. Lingling, huwag ka nang magalit, ha? 8 taon tayong nagsama. Hindi mo pwedeng sirain dahil sa kapritso mo. Wasak mo na lang lahat. 8 taon tayong magkasama. Hindi ba? Parang sinabi ng kapatid mo. Ako lang pala ang naging manhid sa iyo. Ginamit mo lang ba ako bilang panghalili? Ikaw. Alam ko na noon pa. Oh. Hindi ko lang narinig. Nakita ko pa mismo ang panliligaw mo kay Wenling. Hindi ganoon iyon. Kaya kong magpaliwanag. Mayroon na kaming kasunduan ni Wenling. Pero, ngunit totoo rin ang damdamin ko sa iyo. Totoo nga. Pero noong nakita kita, napakabata mo pa. Hindi ako sigurado sa damdamin ko sa iyo kung pagmamahal ba ng magkapatid o higit pa. Pero ngayon, hanggang sa marinig kong ikakasal ka na, doon ko lang nalaman na ang mahal ko ay ikaw pala. Ikaw at si Wenling ay may kasunduan na pala ng pag-aasawa. Alam na ng lahat. Ako lang pala ang tanga. Nilihim sa akin. Shen Mochuan, pinapirma mo ako ng isang 8 taong kontrata ng pagkaalipin. Ito ba ang iyong pagmamahal? Huwag mong hayaang sa huli. Ikaw rin ay maloko mo. Hindi ganito yon. Totoo pong mahal kita. Maaari na po ba akong umuwi ngayon? At sabihin sa lahat, nakansilado na ang kasal. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ako ang ayaw na sayo. Ano ba ang gagawin mo? Wala akong kinalaman dito. Lingling. Hindi ko papayagan. Bitawan mo ako. Hindi kita papayagang magpakasal sa iba. Pakiusap ko na. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bitawan mo ako. Pakiusap. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Si Guyuling ay akin na ngayon. Babala ko sa iyo. Layuan mo siya. Huwag ka nang lalapit at mang-istorbo sa kanya, ang tao mo. Nakipagkontrata lang siya sa iyo. Paano naging tao mo na siya? Ang relasyon namin, wala kang pakialam dyan. Umalis ka na. Ano ba ang ginagawa ninyo? Sujin, wala naman akong sama ng loob sa iyo. Bakit mo akong paulit-ulit na inaaway? Shen Mochuan, kung lalaki ka nga, tuparin mo ang pangako mo. Huwag ka nang manggulo ng inosenteng tao. Kung hindi, mahihirapan akong maniwala. Isang taong pabago-bago at mababang uri ng tao ay hindi mapagkakatiwalaan sa negosyo. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi naman pagbabanta iyon. Ayaw ko lang talaga makipagnegosyo sa taong hindi tumutupad ng pangako. At saka, kung mangahas ka pang guluhin ang aking mga empleyado, hindi ako magdadalawang isip na mapawala ang pamilya Shen sa buong city. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Nag-aalala ka ba sa akin? Ako. Nag-aalala lang ako kay Shen Mochuan. Ang baliw na yun. Sa kanyang pagka-impeto, maaaring gumawa siya ng isang bagay na makakasakit sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi niya gagawin yun. Wala ring lakas ng loob ang pamilya Shen. Tama. May ibibigay ako sa iyo. Ano ito? Ibilang mo na lang itong regalo sa kasal. Buksan mo at tingnan. Green Water Bay Development. Ang proyektong ito ay matagal ko nang. Malapit na naming mapirmahan ang kontrata. Paano? Alam ko, matagal mo nang gustong makuha ang proyektong ito. Balak na talaga ibigay sa kumpanya ni Shen. Pero sa tingin ko, ang tagumpay na ito ay nararapat sa iyo. Kaya kinuha ko na ito. Ang ganda. Paalam na sa kumpanyang Shen. Ang pinakaayaw kong iwanan ay ang proyektong ito. Sujin. Salamat sa iyo. Walang anuman. Ang mapasaya ang asawa
ay tungkulin ko. Kaya pala, ang maramdaman na mahal ka pala ng iba. Ganito pala yon. Hindi ko kailangan ipagyabang o ipagmalaki. Para bang natural lang. Sayang nga lang. 8 pala akong taon bago ko naintindihan yun. Masaya ako noon. Bakit hindi ka na nagsasalita? Sa tingin ko lang, talagang nabulag ako noong nakaraang ilang taon. Sa taong hindi naman karapat-dapat, nasayang ang napakaraming oras ko, basta tama na ang taong nasa huli. Kahit gaano pa kahirap, sulit naman. Tama, noong una, kami ni Shen Mochuan. Nang pumirma kami ng kontrata, noon, si Mama, ay nagpakilala sa akin ng isang lalaking ipapakasal sa akin. Yun ba ang lalaking yun? Ikaw ba yun? Ako nga. Nang makita kita noon na lubos ang pagmamahal kay Shen Mochuan, at talagang tapat. Hindi ko na pinagpatuloy ang pakikipag-usap kay tita. Ayoko sa mga plano mo. Ikaw, 20 taon pa lang ako. Bakit mo ba ako minamadali na ipapakasal ako? At saka, si Shen Mochuan lang ang pakakasalan ko. Ikaw. Jin. Bata pa si Weling. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi niya, hindi pa siya marunong umintindi. Pag-uusapan ko ulit siya mamaya. Ayos lang po, Tita Gu, dahil ayaw ni Weling. Huwag na muna natin itong pag-usapan. Maaari po akong maghintay. Ikaw naman ang tagapagmana ng mga Su. Ang daming magagandang dalaga mula sa mayayamang angkan. Ang gustong makasal sa iyo. Bakit mo naman sinasayang ang oras mo? Sa akin. Sa totoo lang, mula pa noong high school, ikaw na ang gusto ko. Pero hindi pa kita nakikilala ng mabuti. Lumipat ka na pala ng paaralan. Pagkatapos sinabi ko sa sarili ko, kung may pagkakataon pa akong makita ka ulit, magpapakita ako ng magandang asal. Para maalala mo ako. Naisip ko na. I-anunsyo ko na ang balita ng kasal ko. Simula nang umalis si Guyuling, parang wala ka sa sarili buong araw, at ang kumpanya ay isang gulo. Ngayon ang proyekto sa Green Water Bay ay nakuha na rin ng Su. Masaya ka na ba ngayon? Isang proyekto lang naman iyon. Pwede ka namang pumirma sa iba pa. Iyan ang pinakamahalagang proyekto ng ating Shen Group ngayong taon. Malapit na magtapos ang taon. Tanong ko lang, paano mo ipapaliwanag sa board? Ano ang plano mo? Kung paano mo gustong ipaliwanag, ayos lang. Nabalitaan ko na pagkatapos umalis ni Secretary Gu, iniwan niya ang maraming importanteng proyekto. Lahat ay dinala na. Kung iisipin ang sinabi ni Emma Shen, totoo nga pala. Kaya pala, noong si Genji Gu ang sekretarya pa, siya ang laging pinakaunang pumapasok at pinakahuling umuwi. Kalahati ng mga proyekto ng kumpanya ay dahil sa kanya. Umalis na siya. Ayoko na ring magtrabaho. Narinig ko, ang dating minamahal ni Emma Shen ay bumalik na. Hindi niya gusto si Genji Gu, kaya pinilit siyang umalis. Wala ka bang magawa? Wala. Ayokong magtrabaho, umalis ka na. Malasakit. Huwag kang mag-alala. Si Mochuan nagkamali lang siya ng sandali. Hindi siya tatanggi sa pagpapakasal mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Patawarin mo si Lingleng. Ngiyay. Tatay, huwag mong sisihin si Mochuan. Alam ko. Mochuan, dahil umalis si Sekretaryo Gu, dinala rin ang mahalagang proyekto. Kaya hindi niya matanggap, para habulin siya. Ganito na lang ang sitwasyon. Bakit mo pa siya pinagtatanggol? Shen Chan, si Wenleng, napakabait na babae. Kaya mo bang saktan siya ng ganyan? Gusto mo ba akong patayin sa inis? Mochuan, alam kong hindi mo kayang kalimutan siguro. Pero, niloko ka na niya. Ako lang naman talaga ang nagmamahal sa iyo. Hindi naman ito pagbabanta. Ayaw ko lang talaga. Sa mga taong hindi tumutupad ng pangako. At saka, kung manggugulo ka pa sa mga empleyado ko, hindi ako magdadalawang isip na ipaalis ang pamilya niyo sa ICT. Alam ko. Ang araw na yun, ako'y nagpadalos-dalos. Pasensya na. Ngayon, mukhang ayos na. Kahit na dinala ni Guyuling ang proyekto sa Su Group. Pero maaari nating gamitin ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan sa Su Group pagkalipas ng ilang panahon. Si Suksir din
Magdaraos ng isang business cocktail party. Pagdating ng panahon, dalhin mo si Wenleng at sumama kayo. Pagtuunan ng pansin mabuti. Narinig mo ba? Tatay, magpapakampante ka. Nariyan ako. Hindi mangyayari ang anumang masama kay Muchuan. Pwede tayong umuwi na. Sige. Halos maayos na lahat. Salamat, Ginang. Magbihis ka muna. Sandali lang. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat ng buong paggalang. Ikaw ang bagong Vice Presidente ng Su Corporation at ang aking bagong asawa. Business reception ng grupo, pagtutulungan tungo sa tagumpay. Ang ganda naman ito. Narinig ko, si Suk Seojin ay may isang fiance. Napaka-misteryoso, walang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. At saka, kasal na sila. Narinig ko, ngayong araw, darating daw yung fiance. Siya pa nga. Hindi maganda ang impresyon ni Suk Seojin sa akin. Hindi maganda, pagdating ng oras, ikaw at ang kanyang mapapangasawa, maging mabuti ang pakikitungo ninyo sa isa't isa. Lingling, makikita kita ba ngayon? Guyuling, akala ko kapag pinalayas kita, mula sa tabi ni Muchuan, magiging ligtas na ako. Pero talagang mali ang akala ko. Sa iyong mga paraan, basta't ako, ay magkaayon sa kasintahan ni Suk Seojin. Wala na akong problema, paalisin kita sa pamilya Su. Tingnan natin, ano pa bang dahilan mo, para manatili rito? Secretarial Liu, sana po, mamaya ay makapagsalita kayo ng maganda tungkol sa amin kay Enri Su. Basta't magka-cooperate tayo ng maayos. Dapat lang yan. Ang makakapag-inom kasama si Izhao ng Guashen. Siguro, yun yung misteryosong fiance, di ba? Muchuan, tara, mag-toast din tayo. Sir, sir. Magandang araw po. Kayo po ba ang misteryosong tao? Pagkakita ko pa lang po, parang ang ganda na po ng inyong aura. Kaya po ako lumapit para bumati. Ginoo Su, ngayon, hindi ba si Miss Gu ang ipakikilala? Ang apelido ko ay Liu. Mayroon ba kayong kailangan? Ganito kasi. Narinig ko kasi, sinabi nila na si President Su ay labis na nagmamahal sa inyo. At ngayon, nagbunga na rin ang pagmamahalan ninyo. Kaya kami ng asawa ko. Taos-puso akong natutuwa para sa inyo. Nagmumuni akong magbigay galang sa inyo. Salamat ha. May iba pa ba kayong kailangan gawin? Si Emma Su, kumuha ng bagong sekretarya. Alam mo ba? Yung tinatawag na Guyulin. Siya pala ay kabilang sa pamilya Shen. Labis kaming nagtitiwala sa kanya. Hindi ko akalain. Hawak niya ang aming mahalagang proyekto. At tinaksil ang Shen. Dahil dito, nakapasok siya sa pamilya Su. Si Guyulin. Hindi tama ang kanyang layunin. Maraming bagay. Hindi ko alam kung anong nangyari. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Huwag magsalita ng kalokohan. Anong kalokohan ang sinabi ko? Napakalaking proyekto. Biglang nagpalit ng kapareha. Pati ang penalty fee. Sobrang taas. Tiyak na si Guyuling ito, ang gumawa ng paraan. Kaya nakuha niya ito ng madali. Marahil nga. Si Guyuling nga ito, isang plano na ginawa sa gitna. Yung mga pera. Sa huli, lahat ng iyon napunta sa kanyang bulsa. Guyuling, ngayon tapos ka na. Wenleng. Wala nang anumang ebidensya. Huwag magbitiw ng mga salitang walang kabuluhan. Anong nangyayari sa'yo? Sinabi ko lang ang katotohanan. Binibigyan ko lang ng paalala si Jisoo. Huwag kalimutan, ano ang bili ni tatay sa atin bago tayo umalis. Sige na. Naiintindihan ko na ang bagay na ito. Iulat ko ng tapat kay Emma Su. Iulat? Ikaw. Hindi naman asawa ni Suk Seojin. Siyempre hindi. Ako ang punong sekretarya ni Emma Su. Ano? Pangunahing sekretarya. Hindi ba't nagbayad si Suk Seojin ng mataas na presyo para magtrabaho si Guyuling bilang kanyang pangunahing sekretarya? Baka naman, noong panahon na iyon, ginawa niya lang iyon para saktan ako. Kaya pumayag siyang sumama kay Suk Seojin. Si Guyuling, saan siya pumunta? Pasensya na. Wala kayong karapatang malaman ang tungkol kay Miss Liu. Dapat ay alam mo kung nasaan si Pangulong Su. Pakilabas siya. Inalis niya ang sekretarya ko. Ngayon, hindi alam ng mga tao kung saan ito napunta. Gusto kong tanungin siya. Ano ba talaga ang plano niya? Bakit nakaakbay si Guyuling kay General Manager Su? Ano ang relasyon nila? Ito po ba ay si Kim Raksu? Talaga palang may klase.
Si Ginoo Su at ang misis niyang si Ginoo Su. Talaga namang tamang-tama ang kanilang itsura. Magkasunod na talino at ganda. Ngayong araw, ipakikilala ko si Ling para makilala ninyo siya. Hindi lamang dahil siya ang aking bagong asawa, kundi siya rin ang bagong vice-presidente ng Su Group. Ang mga pangunahing proyekto ng Su Corporation ay ipagkakatiwala sa kanya at siya ang magiging ganap na responsable. Ang asawa ng General Manager ng Su ay hindi lang may kakayahan, kundi napakaganda pa. Kaya pala pinatagal ng General Manager ng Su ng 8 taon. Director Su, may nagsabi kanina na niloko ng asawa ang kumpanyang Shen. Kinuha nito ang mahahalagang proyekto nila at pumunta sa kumpanyang Su. Nasaan na siya? Kaya naman pala, siya pala ang misteryosang asawa na iyon. Manahimik ka. Sila na naman. Gu Yuling, kailangan ko ngayon ng makatwirang paliwanag. Shen Mochuan, ang aking asawa, hindi kailangang magpaliwanag sa iyo. Anumang bagay. Ginang. Napakabait na tawag. Nais ko lang malaman kung bakit bigla akong iniwan. Akala ko kasi matagal na pala siyang may kapalit. Kakalabas lang mula sa Shen Group. Ngayon, siya na, asawa ng Pangulo ng Sushai. Gu Yuling. Magaling na paraan. Shen Mochuan. Sa harap ng maraming tao. Ulitin ko pa. Wala kaming kahit anong koneksyon. Ako at si Ijin, mayroon na tayong kasunduan sa kasal 8 taon na ang nakakaraan. Ngayon, ikakasal na ako sa kanya. May mali ba doon? Malaki. 8 taon na ang nakakaraan. Gu Yuling, huwag kang magkwento ng mga kasinungalingan dito. Kung may kasunduan na kayo ni Su, noon pang mga panahon, bakit ka pa nagtagal sa tabi ni Enchun? Nang 8 taon? Sa tingin ko, wala kang pag-asa. Kaya ka lang kumapit kay Ginoong Su. Kumapit? Ginang dabong yan. Pwede bang mag-isip ka muna habang nagsasalita ka? Isang maliit na Shen lang. Hindi ka dapat na kunin ng Su para mag-manage. Kaya nitong mga nakaraang taon, dahil puro ka panlilin lang, dahil ang babaeng ito na puro kasinungalingan, hindi ka dapat na alalahanin ko pa. Ginoo Su, huwag mong sabihin hindi kita tinwarningan. Si Gu Yuling, isa siyang babaeng madaling magbago at walang prino sa relasyon. Mag-ingat ka. Talaga naman kayong magaling, magbaliktad ng sitwasyon. Nasa Shen lang ako dahil, para sa trabaho, pag natapos ang kontrata, aalis ako. Hindi ba't normal lang yun? Ano, ang nakita mong mali sa akin? Pumapalibot ka kay Shen Mochuan. Alam ng mga kaibigan niya sa paligid. Pati na rin ako, narinig ko na rin noon. Ginamit mong pagkakataon bilang kanyang sekretarya, at tumira sa bahay ni Mochuan, para tuksuhin siya. Ginamit mong pagkakataon bilang kanyang sekretarya. Nagtago sa bahay ni Mochuan, para lamang akitin siya. May ganitong bagay pa pala. Dati nga, nakita ko siya, na palaging kasama si General Shen. Hindi ko akalain na may ganitong ugnayan pa pala. General Su, kung si Gu Yuling, kung may kasunduan na tayo noon pa, papalagpasin mo bang makita siya, na nasa tabi ni Mochuan, inaalagaan ang mga pangangailangan ni Mochuan, mula umaga hanggang gabi, ng 8 taon? Oh. Su Xiujin, ang iyong tinatawag na bagong kasal na asawa, na nandyan sa tabi ko, ay inaalala ka at nag-aalala ng 8 taon. At kaya mo pang tiisin yun? Kahit na, nawala na ang proyekto sa Greenwater Bay. Hindi naman kailangan magalit ng sobra, at magsinungaling para makapaghiganti. Lilin lang ang sarili at iba, kasinungalingan, dragon. Tanungin mo si Gu Yuling, puso. Sabi ko ba'y kasinungalingan, puso? Kung ganun ang sinasabi mo, may kasunduan ka rin ba kay Shen Chun? Hindi ba't papayag ka na lang na, nakasama ko siya sa loob ng 8 taon, nag-aalaga at nag-aalala? O kaya naman, Shen Jinji, ikaw ba, ay alam mong may kasintahan ka na, pero pinapayagan mo ang isang babaeng may hindi magandang balak, matutulog sa bahay mo. Ang pinakamahalaga ay, sinabi mo na may kaugnayan ka sa akin. May ebidensya ka ba? Ako. Ikaw. Kabilang ang lahat ng tao sa paligid mo. May maipapakita ka bang ebidensya na may kaugnayan ako sa iyo? Ako, at mga kaibigan ni Mochuan sa paligid, maaari ring magsaksi. Kung hindi, tawagin mo sila. Sigurado ako na ang mga kaibigan niya ay magsasalita para sa kanya. Ang sinasabi ko ay ebidensya. May mga litrato ba? Mayroon ka bang maipakita? Ano mang recording o screenshot na patunay ng ating relasyon? 8 taon. Imposible namang, wala ni isang bakas, di ba? Sa 8 taong ito, para walang makaalam ng relasyon namin, hindi ko kailanman iniiwan ang anumang bagay na may kaugnayan sa kanya. At hindi ko rin pinapayagan ang sinuman na magsabi sa iba. Hindi mo maibibigay, di ba?
Tapos bakit mo sasabihin na may relasyon tayo? Siguradong mayroong. Siguradong ikaw itong babae para makapag-asawa ng mayaman. Pinawala ang mga ebidensya. Mo Chuan, tama ba ang sinabi mo? Hindi, hindi tama. Hindi totoo. Gu Yuling, mahal mo ako, alam ko, dahil hindi kita kayang pakasalan. Kaya ka nagdesisyong lumayo. Ginawa mo yon para lang makasama si Suk Shujin. Hindi mo na ba kinikilala ang 8 nating taon na magkasama? Tama ba kanina sinabi mong si Emma Karasu ang nag-akit? So ibig mong sabihin ay mutual na nararamdaman? Nandito pa ang fiance ni Eng Yushen. Kung ganoon sinabi niya, ibig sabihin ba hindi pa tapos? Shen Mo Chuan, kung wala kang ebidensya, huwag kang maghambalang dito. Umalis ka na. Kung hindi mo aminin ngayon, hindi ako aalis. Ikaw. Kayang ko pong patunayan. Kayang ko pong patunayan. King Ning, bakit ka nandito? King Ning, ang ganda ng timing mo. Patunayan mo sa mga magulang ko at sa harap mo na inamin ko na ang relasyon ko kay Yueling. Ba't ganun? Pinapatunayan ko ba? Si Gu Yueling at si Shen Mo Chuan. Wala namang anumang relasyon. Bansa. Ano, sa nakaraang 8 taon, alam ko lang na si Yuling ay sekretarya ng kuya ko. Siya ang tumulong sa aming Shen na magkaroon ng mga tagumpay at posisyon na mayroon kami ngayon. Hindi ko sila nakitang magkasama, ni nakarinig man ako ng anumang malapit na pagkilos. Ano ang relasyon nilang malapit sa isa't isa? Ako ang kuya mo. Ang siko mo palaging palabas. Kuya. Shen Mo Chuan, sinabi na ng kapatid mo. Ano pa ang ipaglalaban mo, kuya? Ang 8 taon na ito ay kasalanan namin kay Yuling. Ngayon, sa wakas, naikasal na siya sa taong mahal niya at nagsimula na ng bagong buhay. Bakit mo pa sisirain ang lahat ng ito? Anong taong mahal? Ang taong mahal niya ay ako, Shen Mo Chuan. Tapos na ba ang pagsasalita mo? Hindi mo ba nakikita? Sa mga mata ni Gu Yuling, wala ka naman talaga. Ako, ang iyong tunay na mapapangasawa. Makinig kang mabuti sa akin. Hindi kita mahal. Siya lang ang mahal ko. Kung hindi ka lang bumalik, hindi sana siya umalis. Gu Yuling, sasama ka sa akin ngayon. Ikaw ang nag-propose kay Wenleng. Ngayon sinasabi mong hindi mo siya mahal at gusto mo pang isisi sa akin ang mga pagkakamali mo. Talaga, para kang nakakadiri. Shen Mo Chuan, sinabi ko na, kung patuloy mong aabalahin si Yuling, hindi kita patatawarin. Simula ngayon, hanggat narito si Shen Chan sa Shen Corporation, hindi makikipagtulungan ang Su Corporation. Tao, itaboy sila. Bakit nila ako itinataboy? Hindi ako aalis. Bitawan mo. Bitawan mo. Bitawan mo. Gu Yuling, bitawan mo. Yuling, pasensya na. Kung nalaman ko lang sana mas maaga, ang tungkol sa'yo at sa kuya ko. Hindi sana, wala iyon. Tapos na yon. Ginoo Su, wag mong paniwalaan ang sinabi ng kuya ko. Si Yuling, hindi siya ganong klase ng tao. Yung proyekto, hindi naman ninakaw ni Yuling, kundi, alam ko, ang proyektong yon ay akin pong kinuha at ibinigay na regalo kay Yuling para sa kasal. Ikaw, grabe. Magkano kaya ang gagastusin? Basta mapangasawa ko lang si Yuling, mapapasaya ko lang siya. Sulit kahit magkano pa yan. Hindi naman pala biglaan lang. Ang pagpapakasal ninyo, yung sinabi ninyong kifiancé, akala ko biglaan lang. Ginawa ito. Siyempre, hindi. Kunyari, may kasunduan na kami sa kasal. Hindi ko lang alam na siya pala ang magiging asawa ko. Ang saya ko, Yuling. Nakikita kitang masaya. Talaga akong natutuwa para sa iyo. Salamat ay. Kaya lang naiisip ko, pag uwi ko, makikita ko ang kuya ko na magwawala. Makikita ko ang tatay ko na nagmumura. Na-stress ako. Kung malalaman niya, hindi na kami makikipagtulungan sa Su family. Hindi siya titigil. Magtatagal pa siya at magmamakaawa. Lapit pa siya para humingi ng awa. Ginoo Su, sa atin pong dalawa, wala na bang pagkakataon na magkasundo? Mayroon pa. Sinabi ko lang, nang si Shen Mo Chuan ay naroon pa, hindi tayo makikipagtulungan sa Su family. Ang iba, syempre, walang problema. Ang ibig ninyong sabihin ay, ang taong si Shen Mo Chuan
ay may kakayahang ordinaryo lamang. Impulsibong ugali. Nasa kamay ni Shen. Magtatamo rin siya ng pagkatalo. Mas mabuti pang samantalahin mo ang pagkakataong ito. Uwi ka na. Hayaan mong pag-isipan muli ng tatay mo ang tagapagmana. Patay ka sa akin. Ikaw na batang pasaway, ilang beses ko bang sinabi na huwag mong gawing kalaban ang su pamilya? Ngayon, naglabas ng pahayag si Suksujin na hindi na makikipag-cooperate sa pamilya Shen. Alam mo ba, na parang pagtataboy na sa amin ang pamilya Shen. Paano kung magkakaroon ng ganitong salbahing anak na tulad mo? Lao Shen, pakiusap, huwag mo nang ituloy. Si Mo Chuan, nalito lang siya. Laging may paraan para ayusin ang mga bagay, hindi ba? Paraan. Ang tanging paraan na lang ngayon ay sama-sama tayong pumunta at lumuhod kay Suksujin para humingi ng tawad at magmakaawa na bigyan tayo ng isa pang pagkakataon. Alam mo ba iyon? Sige. Nanay, hindi ako magmamakaawa. Si Suksujin ang may kasalanan mula't simula. Kung hindi dahil sa kanya, hindi aalis si Yuling, hindi rin maaabot ng pamilya Shen. Ang ganitong kalagayan ngayon. Ganito na lang ha. Bakit ka pa nagsasabi ng mga walang kwentang bagay? Nakita mo ba? Hindi ka pa rin nagsisisi. Kung noon pa lang ay nilinaw ko na sana. Hindi sana tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Tara, mag-sorry tayo sa kanya. Tara, ayoko. Tatay, nanay, may paraan ako na hindi ko kailangang humingi ng tawad kay Suksujin at matutulungan ko pa ang pamilya Shen. Ano? Totoo ba? Magsalita ka na. Tungba. Kumusta? Ako si Shen Qingning, ang bagong CEO ng Shen Corporation. Shen Qingning, natutuwa akong maimbitahan sa iyong kasal. Natutuwa akong makilala ka. Sana'y magtulungan pa tayo. Sagot ang telepono. Sumagot si Guyuling sa telepono. Patawad na, pakisuyo na. Sagot na ang telepono, pakiusap. Magandang araw. Ang numerong tinawagan mo ay hindi makakonekta sa ngayon. Pakiusap, subukan ulit mamaya. Shen Mochuan. Malapit na ang kasal. Nagtatago ka rito at ayaw mo akong makita. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka rin pumapasok sa kumpanya. Paano? Gusto mo bang ibigay na lang sa iba ang Shen Corporation? Hindi kita pakakasalan. Umalis ka. Hindi mo ako pakakasalan. Aba, gusto mo bang pakasalan si Guyuling? Ngayon ang kasal nila, ni Suksujin. Alam na ng buong mundo. Siya at ikaw, hindi mangyayari sa buong buhay ko, na maging tayo. Umalis ka na. Lahat kayo, umalis na kayo. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Nayon, ng pamilya. Nobya, iyo bang pakakasalan ang lalaking nasa harapan mo, at maging asawa mo siya? Ano man ang mangyari sa hinaharap, maging mahirap man siya o mayaman, may sakit man o malusog. Iniibig siya, iginiit siya, tinatanggap siya. Mananatiling tapat magpakailanman, hanggang sa katapusan ng buhay. Oo, handa ako. Sige, inanunsyo ko, ang lalaking ikakasal at ang babaeng ikakasal, ay opisyal ng mag-asawa na. Ngayon, maaaring halikan na ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Maha? Laga. Yan, ang tao.